Isang pinagpalang linggo sa bawat isa. Tayo po ay nasa ikasampung linggo na ng ating pong lockdown. At marami pong mga pangyayari na ang naganap na hindi na po natin siguro maalala sapagkat nalilito na tayo sa maraming mga pangyayari. Ganun pa man, bago po tayo magsimula ay nais ko munang batiin ang ating pong mga kapatid sa iba't ibang mga lugar sa mundo na tayo po ay napapanood nila at sumusubaybay sa ating pong palatuntunan sapagkat po ay araw ng pagsamba ay sila po ay hindi nakakalimot sa kabila ng sila ay mga nasa ibang bansa na ay sumbatin si Brother Perjin, Brother Patrick from Africa, Romel at Sandy from Middle East, si Brother Romel na nagdaos sa kanyang karawan. Happy birthday, Brother Romel. Brother Mike, Pastor Mike at Sister Evelyn, kanyang mga anak, si Emir at Ezekiel from Qatar, ang Vergara family from Guam, Brother Ray, Sister Rona, si Joyce Torico at Sister Rona na nasa Nevada, Brother Bergano sa Hong Kong, UB Pabalan sa Israel, Christy Mapa sa Dubai, Brother Charles sa Dubai, Seb Jo at si Bon, ang aming manugang sa Singapore, Lois at Micaela, mag-asawa from Canada, Jan Baptista, good morning from Massachusetts, Joan Joaquin sa Kingdom of Saudi Arabia, Pastor Ephraim Sebaneto, ang aking pang-spiritual father from New Jersey. At nais din po natin batiin si Bati Jem this coming May 9 na magdaras po ng kanyang karawan. Isang mahal na kapatid po na talagang napakainin sa paglingkod sa Panginoon. James at Chris, ang aking hipag at kanyang asawa from Chicago. At kung meron man ako nakalimutan pa, sana po ay sorry po for that. Ating pang pag-aaralan ngayon ay nasa Lumang Tipan na isinulat ng isang propeta na tigib ng pagdurusa sapagkat napakalalim ng mga sugat na kanyang naranasan sa panahon ng kanyang buhay. Tayo po ay nasa ikatatlong yugto ng Living in the Darkest Moments of Our History. Bakit ko tinawag na moment? Sapagkat ako naniniwala na ang pandemic na ito ay moments lamang at dati ang panahon na ito ay matatapos at nais ko po pagtapos po ng pandemic na ito ay sama-sama po tayong tatawid sa madilim na yugto ng ating buhay sapagkat ito isang kasaysayan na hindi po natin makakalimutan. Ito po yung naganap ng hindi po natin inaasahan. At sa ating mga ninuno, mga lola po natin, mga matanda po sa atin ay hindi po na inasahan at naranasan po yung ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay. Nais ko po ngayon pasimulan ang aking pong pag-aaral sa salitang mga bagong mga salita na ating pong narinig sa mga panahon natin ngayon. Katulad po ng new changes. New normal, I mean. Ang new normal ay bago po sa ating pandinig na tumutukoy sa iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. At tayo po ay marami mga salitang napakinggan na bago sa ating pandinig. Katulad ng mga lock-up, quarantine, ECQ, ngayon ay naging JNQ, at ito na ngayon yung mga tinatawag na new normal. Ang pagsuot ng facial mask, social distancing, flattening the curve na tumutukoy po sa data ng mga namamatay at nakaka-recover, ang suspension ng mga mass gathering, kung sana may kakasunod dalawa po, pero nang dahil po sa pandemic dito ay pinagpaliban mo na panandalian. Yan din po yung mga social rights or mga human rights practices natin na na-deprive. Hindi tayo makapamasyal, makakain sa labas, sa mga malling. Marami na pa mga pagbabago na naganap na hindi natin inasahan. At ito yung tinawag na mga new
Norman. At ang ating pong pasimula ay the event itself. Ang ating pong bansa ay nananaghoy. Ang buong mundo ay umiiyak. Isang larawan ang ipinakita sa pahayagan ng ating Presidente Rodrigo Duterte ay umiiyak. At ang sabi niya sa kanyang salita ay, "Why during my time?" Ang Presidente ng United States ay nagsabi rin ng ganito, "The United States are under attack." Maging ang mga kilalang mga tao ay hindi po nakaligtas sa pandemic. Ang presidente ng Italy na si Sergio Mattarella ay lubhang natakot at nangamba sapagkat ang data noon ay halos 40,000 na ang mga namamatay. Samantalang ang US ay umabot na ng 63,000. Ganun na po kalubha ang mga pangyayari pa sa ating bansa. Sa daigdig, I mean. Ang mga pangyayari po ito ay hindi po bago po sa kasaysayan sapagkat sa mga lumang tipan ay naganap na po ito. Ang marami mga pangyayari sa kasaysayan po ay hindi na nakalusot sa banal na salita. At isa po rito sa nakararas dito ay walang ibang kundi ang propeta ng Diyos na si Jeremiah. Tinawag siyang weeping prophet. Sapagkat kakaiba ang kanya pong naging karanasan sa isang napakalalim na yugto ng kanyang buhay na masabi po natin napakalungkot. Kaya tinawag siyang weeping prophet ay isang panaghoy ng mga pangusap, isang narrative na kwento na kasulatan na sinulat ng batikan na propeta ito ng Diyos na naglingkod ng buong katapatan, ngunit sa kabila po nun ay marami pong mga karanasan na kanyang naranasan. At tila po sa makatotohanan dito ay ang pangyaring sila ay sinakop ng Babylonia. At yung mga potential ng mga lalaki doon ay dinala sa Babylonia upang pakinabangan at gamitin sa kanilang pangundad. Samantalang si Jeremiah ay naiwan. Iniwan ng bansang Huda na sabog, wasak ang lahat ng mga bagay. Sinulog, pinagmarupitan, pinagsamantalan ng mga kababaihan. Ang mga bata ay pinagpapatay. Nagkaroon ng matinding gutom at kung babasahin po natin ang Jeremiah chapter 2 at chapter 4 ay nakasaan doon na ang mga bata ay kinain na nila para lamang sila ay makatawid sa gutom. At hindi ito narinig sa atin sapagkat sa ating kapanahon ay marami nang nagrereklamo sapagkat ang mga opisyal ng barangay ay pinagbintangan ng kurap o nagnakaw na hindi parehas ang mamumudmud ng ayuda sa mamahirap at sa mayaman. At ang ating bansa ay nalugmok sa kalungkutan sapagkat maraming mga bagay ang nagaganap ng hindi inaasahan, samantalang kahit kaunti ang naging krimen, yet ang kalungkutan ay napakarami at napakakapal. Ilan sa mga katotohanan na makikita natin dito kung bakit siya umiiyak. May mga dahilan po akong nais na tukoy. Una ay the temple was destroyed. Wasak ang kanilang templo. At sila hindi na makapanambahan sapagkat pinagbawal ng Babylonia ang pananambahan. It was eradicated totally. No temple worship. The temple was destroyed. The people was depressed and desperate. The nation became desolate. At magkabi-kabilaan saan man ito mapunta ay napakarami ang mga namatay sapagkat sila ay nagutom, pinagmalapitan, binasa.
At ang buong Huda ay pinagharian ng takot, ng lumbay, na para bang wala ng pag-asa pang natitira. At nasulat ang Lamentation chapter 3, verse 21 to 26. At yung pong tunghayan, yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seek Him. It is good to wait quietly for the salvation. Napakahalaga po sa ating pong kalagayan na kahit gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan, huwag pong mawawala ang pag-asa. Sabi ng kasulatan ay, nakasabihan habang buhay, may pag-asa. Kapag ang pag-asa po ay turuin ng lumaho, wala nang kabuluhan pa para tayo po ay mag-survive, mabuhay, mag-strive. Napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya ang salita pag-asa. Sapagkat sabi ng Biblia, napalad ang mga taong umaasa sa Diyos at walang ibang inaasahan kundi siya lang. Kaya sabi ni Jeremiah, dumating sa aking kaisipan, may pag-asa pa. Sa kabila ng mga pangyari sa kanyang buhay, sa bansang Israel, ang pag-asa po ay kanyang pilit na binabangon sapagkat napakahalaga ng pag-asa sa mga buhay ng mga mananampalataya. Otherwise, there's no reason to live and to exist. Napakahirap po ng kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang bansa ay na napakaganda na hinangaan ng mga kanugnog ng mga bansa. It was all eradicated and destroyed by fire. At ito po yung mga dahilan kung bakit siya ay umiiyak at tumatangis. Nawala ang kanilang identity at sila ay hinamak at pinaya. Dagdag pa ito ang kanyang mga panalangin na sila ay kahabagan ay hindi tinugon ng Panginoon sapagkat nais ng Diyos na sila ay dumaan sa isang mainit o madamdamin, makabuluhan na process ng buhay. Sapagkat ang bansang Israel ay nag-backslidden o tumalikod sa Panginoon. Namuhay sila sa immoralidad. They adopt another God besides the true God of Israel. And so judgment came, implementing by God right away. Another thing, he was persecuted by the remnant, yung mga naiwan na mga dapat ay kanyang kakampi, siya hinamak. And worse comes, ay tinapon siya isang balon at tinakpan siya na malaki na mahabang panahon sa loob ng balon na maputik. Sapat ito ang nais ng Diyos sa maranasan ni Jeremiah, ang hirap na maranasan ng Panginoon. It is a shadow of things to come. In the life of Jeremiah. Jeremiah wept. He has 1,000 reasons to cry, to lament. At napakahirap po ng ganitong kalagayan, katulad po ng mga namamatayan sa COVID na hindi na nila nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay, ni hindi na naibuburol at nailalamay. Sinusunod na kagad sapagkat napakarami, lalo na sa United States at sa Italy, na pinakarurok ng napakaraming biktima. It is unimaginable, so to speak. Meron tayong mga kakilala, mga namatay, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at ganun ang naramdaman ngayon ng mga nagtatangis na mga namatay sa COVID. And to praise those who are frontliner na dapat ay kilalanan, and yet, on the other hand, and the contrary, sila hinamak, inalipusta.
pinandirihan, tinataboy, sinasaktan. Hope is still there. We are now crossing the dark side of history. Probably it took about 2 years or more or less na pandemic na ito ay tuluyan ng mamatay. And how about kung meron pa mas malakas pa kaysa sa COVID-19? What about that? Kapag tayo po nakasalig sa isang matibay na bato, ang lahat ng mga pagsubok na ito sa buhay, patuwirin natin. Sama-sama po tayo kapit kamay. Nananalangin at umasa na mayroong pag-asa sa harapan ng Diyos. Na kahit kailan na hindi niya tayo iniwan. At sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagbago ng kanyang pamamaraan, the unchanging attitude of God, an attribute of God. Still, there is hope. And so, while crossing in the dark side of this history, I want you to know that God never changed. Siya pa rin noon. Ngayon at magpakailanman. And to start with, ang number 1 ay unfading love of God. Ang salitang unfading ay hindi kumukupas. Hindi nagbabago. Ito nagsasad ng isang patunay ng Diyos sa kanyang luklukan ay nalulungkot din sa mga pangyayari. Ngunit kinakailangan niya ipadaan sa atin ito upang ma-realize natin that this time po, church, we are crossing the dark side of our history. At alam po natin ang text nito sapagkat ito po yung pinakapuso ng sulat ni Jeremiah. It's a narrative story of how the Israelites are passing through the darkest moment of their lives. Jeremiah was one of those men who stand along the gap to represent the church. It is unfading. Sabi po ng John 3:16, ito po alam natin, for God so loved the world. The word so, it's only comprised of two letters. Yung so, but it appears to be very emphatic. Binigyan niya ng makabuluhan na pangusap yung salitang love. So love the world. In-highlight niya yung mga pangusap na napakatindi ng salitang so. Gayon na lamang sabi doon. Salita ng mga kanto, sabi niya, wow, napakatindi o grabe ang pag-ibig ng Diyos. At ang sabi po rito, the unfading love of God, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamahal sa kabila ng meron tayong pinagdadaanan na mabigat na mga karanasan, and yet, the love of God is still there. In spite of our imperfection, in spite of our wrongdoing, sometimes we feel Him disappointed in, and yet His love never failed. Unfading. Always there. Because it is the nature of God to love us, because He is God. He is love by Himself. Pangalawa, sa verse 22, the unlimited mercy of God. Ang kanyang kahabagan. Sabi doon, laging bago tuwing umaga. Hindi natatapos, hindi nawawala, hindi naubos. Unlimited by nature. Yung kanyang kahabagan sapagkat pag nawala na yung kahabagan ng Diyos, lahat tayo pupunta sa kapamakan. Ang kanyang habag ay isang attribute ng Diyos na kailanman ay hindi nawala, naubos. Pagmula pa sa lumang tipan hanggang ngayon, hanggang sa katapusan sa liputan, the mercy of God is still there. Pangatlo,
The unchangeable faithfulness of God. Yung kanyang katapatan. He is faithful and just and true. He may change his method and yet his faithfulness remains the same. Because God is faithful, sa kabila ng tayo po hindi matapat, siya'y tapat sa atin. Hindi nagbago kanyang katapatan. There are times na tayo po ay nahulog, nalaglag, nalamig, nawala, nag-backslide. And yet, His faithful and just forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Laging bago, sabi ng Bible. Unchangeable. Verse 23. Hindi nabawasan, hindi nawala, hindi nagbago. Ang Diyos ay walang plan B, sapagkat lahat ng plan ng Diyos ay puro plan A. For I know the plan I have for you. The plan to prosper you, not to harm you. Pang-apat, the undeniable portion of God sa verse 24. Ang ganda na sinabi doon, He is my portion. Bibigyan ko lang ng kaunti din po ito. Ang salitang portion po ay nagsasad ito ng isang bahagi ng buhay na napakahalaga. Na pag wala ito ay hindi magkakaroon ng kulay ang daigdig. Ang mga Levites ay humingi ng portion sa bansang Israel. Wala silang mana sapagkat ang mana ay binigay doon sa labinisa at ang mga Levites ang binigay sa yung tithes ng labinisa. That is their portion. Sapagkat ang kanilang lahi ay lahi ng mga naglilingkod sa templo. Sila yung mga priest, mga sacerdote na ang tanging layunin ay magdala ng pagsamba sa Diyos. Ito yung salitang portion. Si Isaac ay nagbigay ng portion kay Esau. Ngunit ang portion na ito ay dinaya ni Jacob. Yung portion dapat ni Esau ay napunta kay Jacob. Kaya nung sinabi ni Esau, give me my portion, the blessing, before you die. At nung malaman ni Isaac na siya dinaya, sabi niya, ang prophecy, prayer of prophecy ay sinabi ko na doon sa iyong kapatid. And so this history started itself. Takot si Jacob at hinanap siya ni Esau para patayin. Sa panahon ni Moses at ni Caleb, ay sinabi ni Caleb kay Moses, give me my portion, Moses, before I die. I still, at the age of 86, and yet I'm still strong. Give me my portion. At binigay ni Moses ang bahagi ni Caleb. At ang pinakamaganda ito doon sa prodigal son, ang sabi ng prodigal son sa kanyang father, Father, give me my portion. At sapagkat isang napakabuting ama, ibinigay ang portion ng prodigal son. At alam na po natin ang nangyari. Napahiwalay, nawala, naligaw, nakasala, nakalimot. At ang pinakamagandang bagay sa kanyang buhay, nakaalala. Ito po yung naranasan nito si Jeremiah. Sabi niya, I came to my mind that there is still hope. That in spite of what happening today in our nation, in our country, in the universe, and yet there's still hope. Sapagkat pag nawala na ang hope na ito, there's no reason to exist. At panglima, the unbreakable good news of God. Ang mabuting balita ng Diyos sa atin. Na palaging may darating na mga biyaya. Magpapala at pagliligtas. Nasa kabila ng masamang mga pangyari ito ay may darating na mga mabubuting bagay. Na inihanda tayo ng Diyos sa isang proseso pang maranasan natin na tayo ay nangangailangan ng Diyos sa ating buhay. He is our portion.
May deliverer. Isang abi po na nagsabing, He is my portion. Pang-anim tayo, unexplainable salvation of God. And there will come a salvation, sabi doon. Salvation belongs to God. Marami may mga gamot na tayong napapakinggan na para bang nagbibigay na ng pag-asa na pwede nang gumamot sa COVID. And yet, unproven. Hindi pa natin nakikita at napapatunayan at marami pa mga pagsasanay ang gagawin ng mga dalubhasa para ito'y mapatunayan at mag-circulate sa atin pong sanlibutan. And lastly, before I close, the undeniable favor of God. Sa verse 23, ang ganda na sinabi doon, they are new every morning. New every morning. Bago tuwing umaga. Ang kanyang pagkagalit ay nagaganap lamang sa magdamag, ngunit galak ang darating pagdating ng umaga. Ngayon, ibig sabihin ng every morning ay hindi po ito natatapos. No expiration. Infinite in nature, unlimited in scope. At habang tayo po'y natutulog, pagising sa umaga, bago na naman ang lahat ng mga ito na nais na i-open ng Diyos kapag tayo po'y nagkaroon ng pag-asa sa Kanya. And what shall we do is receive Him. Believe in His promises. And to conclude it all, we have to remember that God knows what He is doing. Ang lahat ng ito ay hindi lingid sa Diyos. The God of Israel, sabi doon, I never sleep nor slumber. He is always awake and He is always watching our moments. And during the dark side of our history, God is still watching us, waiting for what we are going to do, how do we respond in this dark side of our lives. Sa magandang mga pagkakataon, chats, bago yung marami mga bagong ginamit na pangyari. Pati pagtulog po natin, hindi na normal. Minsan nakakalimutan ko na po nung araw. Nakikita ko, linggo na naman. Parang ang bilis-bilis. Naging close tayo sa Panginoon sapagkat lahat ay nananalangin na matapos na yung pandemic. They put in their hope that there will come a time that everything, itong mga bangon na ito ay matatapos din. May wakas, sabi nga. Sapagkat lahat ng bagay ay natatapos at naniniwala tayo na ito ay matatapos din. At pag natapos ito, church, gusto ko sabay-sabay tayong tatawid sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. At dating ang panahon na tayo po'y magkukwento sa ating mga apo, yung ating mga pinagdaanan, yung lungkot, yung lumbay na ating mga naranasan sa panahon ng madilim na bahagi ng buhay, at nawa, wag na nila itong daanan pa. Pangalawa, at this moment, God requires us to be more patient. Endurance. Magmasid, manalangin. Magmula po na magkaroon ng pandemic, kami pa mag-asawa ay nagbabasa ng 5 aklat everyday. 5 beses, I mean. Ang mga pastor ay mga nananalangin. Ito yung mga spiritual frontliner ng mga iglesia. Hindi po kami nagpabangya, church. Kung mga frontliner po ng mga namatay, marami din pong pastor, ang mga naghirap, samantalang ang sanlibutan ay nagdurusa. Kasama po kami. Kakakibat po kami, kakbay niyo po kami, kahawak kamay niyo po kami. Because there is a process. Kaya kailangan natin tapusin ang lahat ng mga bagay nito na may kagalakan at may pagtitiwala sa Diyos. We have to experience this great dark process of our lives.
We have to trust in His wisdom. Alam na Diyos ang lahat. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Alam niya yung lungkot ng mga namatayan, yung mga 12 doktor na ang namatay sa Pilipinas at iba pang mundo. Alam niya ito. Alam niya kung gaano kahirap ang mamatayan na hindi mo makikita ang iyong mahal sa buhay, na siya'y susunugin na lamang at mababalitaan mo na lamang at tatanggapin mo na lamang isang kabok. Alam niya ito. And yet, we have to submit His will. Believe in His promises. From this time for church, we are hope against hope. Ito po yung naranasan ni Abraham nung siya po pinakakuha ng Diyos na siya magiging ama. Sabi ni Abraham, 99 na ako. At ang aking asawa ay 90 na. At ang sabi ng Diyos ay, it is hope against hope through Abraham that there will come a time the promises of God will be fulfilled within his very own eye. Lo and behold, it was happened. He saw how God was doing His promises. Diyan sa kabila po ng mangyari ito, hindi po nabago ang kabutihan ng Diyos. Kami naniniwala po, mga lingkod ng Diyos, hindi po tayo ginutom. Mga nagtapat po sa Kanya, hindi po ginutom ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo hinayaan na maranasan po yung mas madilim na bahagi ng pinagdaanan ni Jeremiah. So, ganyan po tayo kapala, Diyos. At kung meron pang mas matindi pang mga pagsubok pa, magkakaroon pa ng masigit dito sa pandemic na ito. The same manner, Church. The level of intensity of the promise of God is still the same because God is the same today and forever. What more can we say? Saan ka pa pupunta? Saan pa tayo pupunta? Saan tayo susuli? Sino ang ating asahan? The government paid us. The scientists paid us. The military paid us. The education paid us. But never, God will pay us. Because true to His word. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And His promises is always yea and amen. Tayo pimantunangin. Father God, we thank You for Your word. We believe in Your promises, Lord. We continue, Lord, to pray for those frontliners who are doing their homework, giving their lives, their time, their talent, in order for them to walk the darkest moment of this history. Use them as an instrument, Lord. Their sacrifices, their strength, their duty, their responsibility. Kaya, Panginoon, na sila po'y maging tapat sa kanang mga tungkulin. I even pray, Lord, for the DSWD, the barangay captain, those people who are responsible and doing their works. Marami pong nag-pay. But I pray for them, Lord. Convict them. There's still a chance for them, Lord, to change their attitude. I pray, Lord, for the Universal Church, for the pastors, for the doctors, for the nurses, for those who are in front line. I lift them up to you in prayer to cover them with Your precious blood, and believing that there is always hope for them. You know our needs, Lord. We put our hopes in You. We put our trust in You. We believe, Lord, that there will come a time that this pandemic will die naturally because of Your words, of Your promises. We thank You, Lord God, for this moment, Lord, that I share my life to You. Bless those who are here this world and watch this world. Salamat po po. Cover us Your precious, precious blood. And we hold on Your promises. There will always hope to those who believe. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Salamat po. Magandang gabi. Magandang umaga pa sa pagpalay po tayo ng Diyos.